Anong nangyari dito? Bakit? Ano yung pinagkukumpulan? Ha? Bakit halos bumaha ng dugo? Ano nangyari sa lugar nyo? Inatake ng mga aswang ang lugar namin. Kinuha nila yung tatay at ate ko. Babalik ako! Kasakiman at kamangmanga ng tao ang magpapabalik sa amin! Sabi nila, ang paghihiganti raw parang lason. Lason, hindi para sa paghihigantihan, kundi lason na papatay rin sa maghihiganti. Pero minsan, sa lalim ng sugat na naidulot sa isang tao, handang lagukin ng tao ang lason na dulot ng paghihiganti. Makabuelta lang sa dusang kinahulugan nito. Magandang araw sa inyo, Miss Esperanza. Kami ng tatay ko ay mga manunugis ng aswang. At mapapailing o mapakunot man kayo ng noo para mas maintindihan nyo ng malinaw ang ilalahad ko. Kailangan kong banggitin na ako rin ay may dugong aswang. Opo, may dugong aswang, pero hindi aswang. Magulo nga siguro, pero may dugong aswang na manunugis at pumupuksa ng mga aswang. Ang ibabahagi ko ay nangyari noon pang 1998. Isa lang ito sa mga pangyayari sa napakahabang kwento ng paghihiganti naming mag-ama sa mga aswang. Ako si Das at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mang Dado naman, tantanan nyo na yung paglaklak ng 4 kantos na yan. Napakabaho ng amoy eh. Kahit open na open tong owner, talagang umaalingasaw. Ay, ako ang tantanan mo riyan, Mong. Ang naamoy mong mabaho, bibig mo kasi malapit sa ilong. Sablay patirada nyo. Amoy alak yung umaalingasaw eh. Hindi ako yung umiinom, kayo. Saka nakakailang bote na rin kayo mula nang umalis tayo sa bahay. May 3 oras na rin tayong bumabiyahe, 3 oras na rin kayong umiinom. Para lang kayong umiinom ng tubig dyan eh. Ay, paano nga lubayan mo ako? Saka hindi ko to tinutubig. Vitamins ko to. Lumalakas ako dahil dito. Sus, lumalakas. Lumalakas kayong makainis eh. Kung naiinis ka, pwede ka nang bumaba. Mula sa isang bayan sa South Luzon, kulang 3 oras na kaming bumabiyahe pa norte sakay ng owner-type jeep. Napakalayo ng bayang sasadyain namin at kumpara sa ibang sasakyan gaya ng kotse o bus, mas mabagal ang owner, kaya mas matagal rin ang aming biyahe. Karpintero kami ng tatay ko at kami yung mga karpinterong tinatawag pa sa malalayong lugar. Masasabi kong mga dekalibreng mga karpentero na kami. Kaya kahit mga tagalabas ng bayan namin, kilala na kami at kung saan-saan na ipapatawag. Ako ang driver ng maliit naming grupo. Ang tatay ko naman, laging nakapwesto lang sa tabi ko. Si Mong na regular naming helper at kasama, sa likuran naman nakapwesto. Hoy Mong, ilipat mo nga ng istasyon yung radyo. Kaingay-ingay naman yan, abay. Sumasakit ang ulo ko. Sumasakit ang ulo nyo kasi ayaw yung tigilan yung paglaklak nyo. Tsaka e-heads to no? Julie Deer Jerky yan, palibasa di nyo alam eh. Julie Tear Jerky, gunggong. Kita mo na, may padirdir ka pang nalalaman dyan, mali naman pala. Ano yan, Dear Helen? Lovingly yours Helen yon, tanda. Dear Helen, sablay din si Tanda. Ikaw naman, Boss D. Tinalo mo pa ako eh, KJ ka rin talaga eh, no? KJ, pag di kayo nananahimik, KO kayong dalawa sa akin. Wala ka, Ato, manahimik ka na lang kasi. Isa ka pa, Tanda, kanina pa yung gin mo ah, nililibang mo ako. Tigilan mo na yan. Yun,
Tablado si Tanda. Mano ngang magmaneho ka na lang riyan. Nagmamaneho nga lang ako kaso sumasakit na ulo ko sa inyong dalawa eh. Matulog ka na dyan, Tanda. Mong, ina mo yung radyo. Si Tanda kasi. Pati tuloy ako eh. Walang biyahe na hindi sumakit ang ulo ko. Hindi naman sa pagod at haba ng biyahe, kundi dahil sa ingay at kulit ng mga kasama ko. Ako naman, laging tahimik lang na nagmamaneho. Pag napupuno na talaga ako, binabara ko na silang pareho. Kung hindi asaran, nagsisisihan at nag-aangilan ang tatay ko at si Mong. Nangangawit na ako sa pagmamaneho, tapos magulo pa ang dalawa. Pero kahit maingay ang mga kasama ko, iba na ang nasasagap ko habang papalapit kami sa pupuntahan namin. Ako na nga lang matutulog. Bahala ka dyan, Tanda. Pagising mo, nasa palayan ka na. Kung ako sa'yo, igapos mo sarili mo bago ka matulog. Mong, anong oras na ba? Alas 4, mag-aalas 5 na. Sa edad mong yan, hindi ka marunong tumingin ng oras. Saan ba to, Tanda? Malayo pa ba? Malapit-lapit na pero higit 2 oras pa yan. Labo. Ikaw nga, tanda-tanda mo na, di mo masabi kung nasaan na tayo eh. Aabutin tayo ng dilim. Sinabi na kasing maagang bumili ng mga eskwala at lagari eh. Yun, nasisi pa ako. Ailing ko ngayon kaya sarado yung hardware sa atin. Kung di mo ba naman kasi pinantagpas ng leeg yung lagari natin eh. Kung inasikaso mo yun kahapon, manahimik ka na nga lang. Nagugutom na ako eh. Magmerienda na muna tayo dyan sa sa convenience store. Ay, salamat. Makapag-siopaw muna. Tamang-tama, wala na akong vitamins. Dumaan muna kami sa convenience store para magmerienda. Pero bago pumasok, sumisipat-sipat at nakiramdam muna kami. Malapit-lapit na kami sa lugar na pupuntahan namin. At kanina pa ako nakakaramdam ng hindi tama sa paligid. Inabisuhan ko na lang din ang mga kasama ko. Pero alam kong alerto din naman sila. Napansin kong iba rin ang tingin sa amin ng ilang tambay sa labas ng tindahan. Ang gwardya, pasimple kaming pinagmamasdan. Mga alingasang, bilisan natin. Meron dito sa labas. Pero lahat ng mga nasa loob, ingat kayo. Ito na naman po tayo. Subukan lang nila. Tara na. Miss, pakisupot na lang lahat. Pabarya din. Mabilis, pero kalmado kaming nagsipasok sa tindahan. Nagsibati ang mga staff na nakangiti, pero mapanuri ang mga nangingilag nitong mga mata. Dumampot kami ng kung anong makakain at maiinom, pero yung mga silyado lang. Iniwasan namin ang mga hotdog at kahit ang mga siopaw. Paglabas namin, sinalubong kami ng batang nakalahad ang palad. Bulag ang bata, pero malahayop ang talas ng pakiramdam nito. Lumayo ang bata nang titigan ko sa mata. Napansin naman namin ang taong grasang nakahiga sa ilalim ng owner. Tinaboy naman ito ni tatay. Ayaw nitong tumayo, pero nagmadali ito nang akmang may bubunutin ako sa bewang ko. Nang makalayo ito, binalikan niya kami ng matalas na sulyap. Nagtama ang mga mata namin kaya kumaripas ito. Sumakay kami at marahan ko pa rin pinaandar ang sasakyan para makaiwas sa atensyon. Ayos lang ba yung sasakyan, Mong? Walang nasira, pati mga gamit kumpleto. Hindi naman makakadungaw sa loob yun eh. Pero nung tumago siya sa eskinita, naging aso. Yung pulube, yun din yung pusa sa loob ng tindahan, dun sa storage room. Malapit na nga tayo. Nagkalat na ang mga impacto. We are entering Kadiliman. Please leave all your hopes and dreams. Pabababain kita dito, ulitin mo pa yan. Di mo lang maintindihan, English kasi.
Naging pabaya kami sa oras. Lumalayo na kami sa bayan, pero papadilim na rin. Paunti ng paunti ang mga malalaking tindahan at establishmento. Paunti ng paunti rin ang mga tao, ang mga tunay na tao. Hoy tanda, ba't di ka dumampot ng gin kanina? Malayo na. Di ba sabi mo ubos na yung vitamins mo? Kundi ka ba naman tanga, puro homemade yung mga alak doon. Ay, di ko napansin yun ah. Sayang nga rin yung siopaw, di rin pwede. Sayang nga, sana nakakain ka ng siopaw para pwede na kitang patayin. Walang iya ka rin talaga, matanda ka eh, no? Baka pag pwede na, hindi mo ko mapatay. Tignan natin. Walang humpay sa asaran ang dalawa. Pero sa pagitan ng mga asaran at ingay, dinig na dinig, amoy na amoy, at ramdam na ramdam ko ang lahat ng nakaamba sa amin sa paligid. Tuloy-tuloy lang ako sa pagmamaneho. Pero nakahanda na ang katawan ko para pumalag sa bubulaga sa amin. Oy, akin ay maliit na kutsilyo. At wala naman siguro nakalimot magdala ng mga agimat sa inyo. Yung akin nasa loob ng brief ko. Ito, Boss D. Gunggong, hindi yan. Ito, nasa akin. Kita mo tumatandang to. Nasa iyo pala eh. Pamihit tuloy yung naiabot ko. Ano, binabad niyo to? Oo, maghapon magdamag pa. Malasang malasa na nga sa bawang yan eh. Tanda, sa manibela ka. Sabi na nga pre. Sige lang. Habang umaandar ang owner, binitawan ko ang manibela at umakyat ako sa bubungan. Si tatay ang pinagmaneho ko. Tumalungko ako sa ibabaw ng sasakyan. Pinapaikot ko ang mga maliliit na kutsilyong binabad sa asin at bawang. Tumayo na ako nang malapit na sa mapunong bahagi ng kalsada. Mabilis akong nagbato ng mga kutsilyo. Mga taillight at headlight ng owner, bilog na buwan. Ito ang mga naging tanglaw ko para asintahin sa ibabaw ng umaandar na sasakyan ang maraming nagliliyap na matang nakasunod sa amin. Mula pagpasok sa mga bayang sakop ng norte, sa convenience store, sumusunod at pumuposisyon na ang mga aswang na nag-aanyong hayop at tao. Nagpapanggap lang akong walang nararamdaman. Pero tinutuntun at sinitsyempuhan lang din sila ng galit ko. Kalmado't walang galos akong pumasok sa sasakyan at bumalik sa manibela. Hanep, akala mo bala ng baril yung mga kutsilyo eh. Ayaw nila tayong tantanan eh. Tabi, tanda. Ano, tinamaan ba? Kailan ako nagmintis? Parang ka talagang ninja eh. Parang shuriken at kunay yung pagbato mo sa mga kutsilyo. Ninja ka ba o ikaw si Blade? Ninja ka dyan. At ano ka mo? Anong Blade? Gurang ka kasi no? Yung nasa comics, yung sa Marvel, si Blade, yung vampire hunter. Pumapatay ng mga vampira pero vampira din siya. Kasing lakas siya ng mga vampira pero wala sa kanya yung mga kahinaan ng mga vampira. Tapos naisip ko ngang parang ikaw yun eh, si Blade. Si Blade sa comics, ako yung totoong kilabot ng mga aswang. Tsaka, vampira yung mga yon, aswang yung tinutugis natin. Tsaka napakabadoy naman yung Blade na yan. Matatanda kasi kayong dalawa eh. Dalawa na tanda. Yung aswang sa vampira medyo pareho yun. Sa Pilipinas, aswang. Sa ibang bansa, vampira. Tsaka ikaw din naman, Boss D. Aswang ka rin, di ba? Pero hindi ka tinatabla ng mga bawang, yung mga ganon. Pwede ka rin na maarawan. Eh di pareho kayo. Malayo, hindi ako superhero at hindi rin ako corny. Ay nako, pareho kayong astig. Pero teka nga lang, napakatagal ko nang sumasama sa inyo pero hindi ko pa rin alam ba't ganyan ka. Yung ano, bakit ka ba malakas? Paano ka naging aswang? Hindi ako aswang. Ay nako bata, isara mo na nga lang yung bunganga mo. Blade ka ng Blade riyan. Sino mang dabuho yung hindot na blade na yan? Yung amoy mo parang blade. Ano? Ano amoy blade?
Labo ng matandang to. Saka, Tarzan at Superman lang kasi alam mo eh. Humihiwa kasi sa ilong, gunggong. Manahimik ka na lang kasi. Maya-maya lang titirik na tong Ona sa gitna ng baluarte ng mga aswang. Diyos ko po, sasayad na yung gas natin ah. Yari tayo niyan, boss. Uy, tanda, humanap ka ng gas. Ano maghanap ng gas? Kung gas-kasing ko ng kamao yung mukha mo, hindi tayo pwede magpagas. Hindi ka talaga nag-iisip. Delikado nga pala tayo sa mga gas station. Sigurado may halo yung mga gas ng mga kumag. May ganyan bang problema yung blade mo? Wala, kasi nga kwentong pambata lang yun. Ngayon, pag tumirik na tayo, ipapain kita. Binilin ko rin sa yung bumili ng gas sa atin, di ba? Hay, tagilid tayo. Delikado pero maghanap tayo ng matutuluyan. Mas mabuti yun kaysa nakakalat lang tayo sa kalsada. Babalik tayo sa dinaanan natin kanina. Umismit na lang ako sa mga hirit ng maingay na bata. Hindi ako superhero. Wala akong gustong iligtas. Wala akong pakialam kahit kanino. Ang importante sa akin, sa amin ng tatay ko, makaganti sa isang lahi ng mga aswang. Ilang dekada na kaming nangahunting ng aswang ng tatay ko. Nawasak ang buhay at pagkatao namin ng tatay ko dahil sa kinuha sa amin ng mga aswang na yon. Kaya uubusin at ilalaan ko ang sira ko ng buhay para durugin ang lahing yun. Magpitpit ka bata, nawinda nga mga impacto. Ang init ng dating mo, boss. Grabe ka naman yata. Pati yung magandang kahira tinakot mo. Nagagandahan ka? Gusto mo samahan? Boss naman. Hindi, ibig ko sabihin, talagang naiparamdam mo yung gusto mong iparating eh. Hindi nila tayong pwedeng galawin, ganun. Siyempre, malamang na markado na rin ng mga aswang ang grupo natin. Lalo tong si Bunso. Tama lang yan. Dapat kilala nila ako. Pero hindi tayo pwede magpahinga. Magpapalipas siguro tayo ng gabi rito pero hindi tayo pwedeng matulog. Kung maaari nga ilang oras lang tayo rito eh. Magplano lang tayo kung paano kakargahan yung Ona at tapos umalis na tayo. Matulog kayo. Ako hindi. Sa kapag talagang napalaban di samantalayin na rin natin. Pipilitin ko tong mga to. Baka makapiga pa ako ng impormasyon. Uy, tanda. Boss D, may plano ako. Nakita niyo yung kotse nila doon sa gilid nitong inn? Nanakawan ko ng gas. Sip-sip buga lang yan. Paminsan-minsan talaga tinutubuan ka ng utak ano? May silbi ka pala. Kayo lang tong ayaw maniwala sa akin eh. Pero, kailangan nga lang din nating tiyempuhan. I-idip rin yung mga yan, malamang. Hintayin natin. Yan lang ang laban ngayon. Gumana ang panininda ko. Natameme ang ibang staff. Ang tao sa front desk, naaligaga at halos ayaw lumapit sa akin. Inilapag niya lang sa mesa ang susi ng kwarto, imbis na iabot ng direkta sa akin. Sumenyas siya sa isang kasama para ihatid kami sa kwarto namin. Mayat maya kaming kinakatok ng mga staff ng inn. Kung ano-ano ang inaalok at kunwari nilang inaayos sa kwarto namin para lang tiyempuhan kami. Dinalahan kami ng kape. Tinanggihan namin. Inalok kami ng sopas. Tinanggihan namin. Gaya nung dumaan kami sa isang convenience store, iniiwasan naming kumonsumo ng pagkain o inumin na luto nila. Mayat maya rin kaming nakakarinig ng mga kaluskos sa kisame. Pero kapag kinabog ko ang kisame, tatahimik ang mga kaluskos. May pusa ring sumusungaw sa bintana. Nagbabaga ang matatalas nitong mata, pero agad tong tatalon pag natitigan ko. Para kaming nagchichess na mga aswang. Pahabaan ng pasensya. At ang unang kumurap at magkamali, talo. Kaming tatlo sa kwarto, walang imik. Halos walang gumagalaw. Tunog ng kamay ng relo ang nangingibabaw at 11:00 na.
Pero sa laban ng hintayan, kami ang biglang natalo. Pucha! Peste! Nalinti ka na. Ang dami. Yari na tayo! Nagkamali tayo. Napapaligiran tayo. Hoy boss! Boss di! Ba't ka kasi natulog? Hindi ko alam kung paano. Pero naidlip kaming tatlo. Malamang may ginawa ang mga aswang doon. Nagising kaming napapalibutan ng mahahabang dila mula sa ilalim ng sahig na kahoy. Nabalutan din kami ng mahahabang buhok mula sa kisame. Hawak na nga nila kami. Pero sa isang piglas ko, nakalas ang mga nakapulupot na buhok sa amin. Balikwas ako ng tayo. Agad akong pinuluputan ng mga dila, pero buong lakas akong humatak. Nawasak ang sahig na kahoy at naglitawan ang mga pinagmumulan ng dila. Dahil nahawakan ko ang mga dila nila, inihambalos ko sila pataas at doon nawasak ang kisamit na hulog ang aswang na mahaba ang buhok. Mabilis ko silang pinaghahagis sa isang sulok at bumunot ako ng paborito kong tabak. Singtalas ng hawak kong tabak ang titig ko sa kanila. Umatras ako sa isang sulok kung saan madali akong masusukol. Nanang ko po! Nagsulok na naman siya! Mong, atras. Saglit lang to. Kilala niyo ba ako? Kung hindi, magpapakilala ako. Feeling mo celebrity ka? Ayan na. Tara na, gunggong. Nagsipitik sa akin ang mga dila. Naputol ko rin ito ng sabay-sabay sa isang wasiwas lang. Unti-unting lumabas ng kwarto sina Tatay at si Mong. Di sila magalaw na mga aswang dahil sa mga agimat nila. Lusob sa akin ang mga naputulan ng dila. Bago nila ako nadakma, nagkagutay-gutay na sila. Sa pinong pagkakahiwa, walang dugong nahati ang mga katawan nila. Batusay! Ikaw ba yan? Hindi, si Das. Son Goku? Hindi, Das. At tapos na to. Kung meron pa, lumabas na. Tara na, bilis! Yung mga gamit natin, bata! Pumulupot sa tabak ko ang buhok ng natitirang aswang. Hinata ko siya palapit sa akin at sinalubong ko ng kaliwang bigwas. Nadisporma ang mukha nito bago tuluyang mahulog ang ulo. Nawalan ng tao sa inn. Pinatulo namin ang gas ng kotseng nakaparada para isalin sa owner. Nakaalis kami ng tahimik at walang galos. Ay, nakalayo rin. Grabe, boss di. Yung umahaba yung buhok, yung magandang babae, yun yung sa front desk eh. Sayang, di mo niligawan. Wag na uy, maganda nga, impaktita naman. Susunod na lang ako sa idol ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Sa bagay, kung para sa iyo naman, ang kanta dapat, umanap ka ng may anghit. Wala nang talo sa inyo nun. Pwede rin, humanap ka ng maitim ang singit. Kaya tayo minamalas eh. Pinagtutulungan niyo akong mag-ama. Palibasa pareho kayong panot. Kung ako pangit, kayo panot. Sakto rin, panort tayo, di ba? Kayong dalawa panort. Maglakad ka kaya pa, South? Ang buisit yung kasamang mag-ama eh, no? Kaya nga bumaba ka na. Sa haba ng asaran, sisihan at angilan, nakarating din kami sa tatrabahuhin namin. At sa higit 8 oras ng biyahe at pamamaluktot sa maliit na owner, ang naging pangunat namin, pa-welcome na mga aswang. Napalaban na agad kami. Sinalubong kami ng katiwala ng property. Isang resort pala ang ipapa-renovate sa amin. Dahil lampas hating gabi na kaming nakarating, ipinagpabukas na namin ang usapan tungkol sa trabaho. Pinagkapi kami pero tinanggihan namin. Inihatid na kami sa magiging barracks namin. Pwede na kayo matulog.
Wala akong nararamdaman dun sa katiwala pati sa paligid sa ngayon. Sus, yun din sinabi mo kanina eh. Sabi mo kami lang yung matulog tapos nakatulog ka rin. Kaya muntik na tayong natsibog kanina eh. Eh kung dun kaya kita patulugin sa owner, Yan ka na naman eh. ano nga kayang ginawa sa atin ng mga damuhong yun kanina? Talagang nakatulog tayong pare-parehas eh. Pero tama ka nga, mukhang tao tong katiwala. Ewan ko lang sa amo niyan. Payapa ang paligid. Nakatulog na mahimbing sina tatay. Ibinaba ko naman ang mga gamit namin, pati mga nakatago naming armas. Natulog ako nung medyo maliwanag na para masigurong ligtas kami. Kinabukasan, pagkaalmusal, itinuro na sa amin ang katiwala ang gusto nilang ipagawa. Mula sa mga tiles, mga hagdan, bubong, pati sa piping system ng buong resort. Sa pagtitibag pa lang, halos 1 linggo na. Kaya halos 3 linggo kami sa lugar na yon. Ang katiwala naman, mailap. Matipid sa mga sagot kapag inuusisa namin tungkol sa may-ari ng malaking resort. Malaki-laki palang trabaho to eh. Di na lang nila pinag-iba yung resort tapos magtayo ng bago. Napakalaki nga ng gusto nilang baguhin ha. Mga walang magawa sa pera no. Pero masyadong maingat si kuya. Saka halos hindi lumalapit sa atin eh no? Ibig sabihin, kilala niya tayo. At kung kilala niya tayo at umiiwas siya, may tinatago rin yan. Oh, kulang pa sa halo to. O yan, dagdagan mo dito. Bukol-bukol ang labas yan pag di mo inayos. Kahit abala at lumalawit ang dila sa trabaho, unti-unti na akong nakakaramdam ng di pangkaraniwang nagmamasid sa amin. May mga asong ligaw na umaaligid. Sa gabi, may mga pagaspas ng pakpak. May mga kakaibang tunog ng ibon. At may itinuro si tatay sa isang bahagi ng sahig sa pavilion ng resort. Ano bunso? Ano lagay natin dito? May nanunubok sa atin. Tumatiming pero hindi sila makalapit. Ganun ba? Eh ako naman, may nakita sa tinitiktik kong tiles. Kita mo yung markang yan? Parang may bukasan sa sahig. Oo nga, parang tinakpan lang pero parang madali ring buksan. Huwag nating pagkumpulan. Baka makita tayo ng katiwala, makahalata. Balikan natin mamayang gabi. Angat boss, gawin pa dito, sige pa. Sukatin mong maigi. Itinuloy namin ang mga gawain sa resort. Walang ibang maririnig maghapon kundi ang maso, martilyo, barena, pala at iba pang gamit na tumatama sa simento. Kinagabihan, sinuri namin ang sahig na itinuro ni tatay. Paano, tatabtabin ba natin? Abay oo, sementohan na lang natin ulit nang hindi mahalatang may gumalaw. Tinabtab namin ang sahig na may marka. Nang matibag ito, lumitaw ang lagusan pababa na kasya ang isang tao. Binaba ko ito. Doon tumambad sa akin ang napakaraming kalansay ng mga tao. Agad akong umahon sa ilalim nang masuyod ko ang maliit na tapunan ng mga kalansay. Napakaraming kalansay dun. Pero ang nakakapagtaka pa, may nakita kong batang tumakbo. Sinasabi ko na nga ba? Pero ano ka mo? May bata. Mga pinatay siguro nila yung mga yun ah. Pero imposible yata yung may bata pero di kaya multo yun? Baka multo nung isa sa mga napatay nila. Umiirit ka na naman. Kung mamalasin, mas malamang na aswang din yung bata. Pinagmamanman nung katiwala yun. Pero ano na yun nakawala na. Sana pala hinatak mo na. Pero sige na, takpan na natin tong butas. Agad naming sinemento ang lagusang binuksan namin. Hindi nakahalata ang katiwala na pinakialaman namin ang itinatago nilang lagusan. Mula noon, tuwing hapon pagkatapos ng trabaho, lumilibot kami sa maliit na palengke.
Dahil ayaw magsalita ng katiwala, doon kami nagtanong-tanong kung sino ang may-ari ng lugar. Tikom rin ang bibig ng mga tao. Ilag din sila sa amin. Pero sa isang dayong tricycle driver namin nalaman na ang lugar ay pagmamay-ari ng pamilyang Argos. Baka kaya nila pinabago ang itsura ng resort. Hindi para pagandahin, kundi para takpan ang mga kababalaghang ginawa nila. Mga Argos, yan na yung angkan na hinahanap nyo, di ba? Pero wala sila dito. Ari-arian lang nila to. Oo, ari-arian nga lang nila to. Pero tatantosan na natin tong lugar na to, baka matsyempoan natin silang pumunta dito. O mapagkuhanan natin yung mga tao dito ng impormasyon tungkol sa kanila. May mga nakumpirma tayo. Lalo tayo mag-ingat ng kilos para di tayo abangan sa mga isusunod nating property nila. Pero mukhang kilala na rin naman nila tayo eh. Iniiwasan nga tayo nung katiwala at saka nung iba pang taga dito. Kaunti ang nalalaman nila sa atin. Nag-iingat lang sila dahil kakaiba rin ang presensya ni Bunso. Saka may mga agimat tayo. Alam nilang may pumupuksa ng aswang pero hindi nila kilala. Basta pasiple lang tayo, saka dating gawin. Huwag na lang din sana tayong mapapalaban. Hindi tayo lulubayan ng mga umaalikid eh. O ito na huli, ibuhos na't nang makapagpahinga na. Dapat dito, tigmakin ng tubig kada isang linggo nang di bumitak. Itinuloy namin ang paggawa hanggang sa matapos na rin kami. At dahil pulido ang pagkakatrabaho namin, humirit kami sa katiwala na baka pwedeng kami na ang tawagin kung may iba pang ipapagawa ang pamilyang may-ari ng resort. Ganun ang diskarte namin. Hindi sa pagmamayabang, pero talagang mahusay kaming trumabaho. Kaya nairerekomenda kami at nagkakadugtong-dugtong ang gawa namin. At ganoon na nga ang nangyari. Kami na rin ang nakontrata sa pinsan naman daw ng may-ari nitong resort. Sa norte pa rin yun, pero ibang bayan naman. Nadali natin sila. Mahina pala yung mga yun eh. Pero natapos na rin. Sakit sa katawan nun. Laging may umaligid sa atin doon pero butit hindi tayo napalaban. Iba yung kislap ng mata ng mga aso sa kaibon dun. Sakali, kasama na tayo sa mga kalansay na nasa ilalim nun. Hihintayin ko na lang ang mangyayari sa kanila. Tignan natin kung di sila unti-unting manghina sa mga inihalo natin sa materyales ng resort. Kung iisipin, malit na bagay yun. Pero unti-unti silang manghihina o baka magkasakit pa nga dahil sa asin, bawang at krus na nasa mismong loob ng mga bahay nila. Grabe kayo. Ang tataba ng utak nyo, no? Kahit napapanat na kayong dalawa, 4 na taon na ako sa inyo pero humahanga pa rin ako hanggang ngayon. Kahit minsan walang hiya kayo sa akin. Hindi mo pa yata naabutan pero binabalikan namin ang mga bahay ng mga aswang na ginawaan namin. Kapag nababalitaan namin nagkakasakit na sila, ibig sabihin gumana na yung mga hinalo namin. At pag mas mahina na sila, doon kami babalik para tuluyan na sila. Si Tanda talaga. Nakasama na ako sa ganun nyo. 3 beses pa lang yata pero oo nga, halos ordinaryong tao na lang sila na may sakit pag binabalikan natin sila. Dapat lang sa kanila yan. At susunod na yung pinuno ng mga Argos. Ilang taon na sila nagsasabog ng kademonyohan. Napakatagal na rin ng atraso nila sa amin. Di pa kasi sila pinatay ng mga tao nung nasukol na sila nun eh. Eto ngayon, naghahasik na naman. Ang tatanga rin talaga ng mga tao eh, no? Gigil na gigil ah. Easy ka lang. Wala eh, talagang makapangyarihan sa politika eh. May nagpatakas rin kasi sa kanila noon. Pero ayan na, bumalik na ulit sila. Makaganti na kayo. Sa panunugis at pagpuksa ng mga aswang, hindi lang sa pagkalap ng impormasyon at pagtunton nagagamit ang pagiging karpintero namin. Dahil kami ang gumagawa, hinahaluan namin ng pininong bawang at asin ang mga pambuhos sa mga sahig, pader, poste at biga nila. Sinususunan din namin ng mga kahoy na hugis krus ang mga pader at sahig nila. Kahit ang mga kisame. Kung kakayanin, tinatadtad namin ng asin at bawang ang loob ng mga kisame.
Kahit ang mga tubo at malalaking water dispenser, kinokontamina namin ng asin. Sa pagkakarpentero namin, nilalason namin ang mismong kuta nila. 2 linggo rin kami sa sumunod naming trabaho. Yun nga ang pinsan ng Argos na may-ari ng resort na una naming ginawaan. Mahigit 1 buwan kaming dire-diretsyong nagtatrabaho. Higit 1 buwan din kaming hindi nakauwi sa mga bahay namin. Sanay na kami sa buhay karpintero. Saka may hinahanap rin kami. Kaya nung oras na para umuwi, sabik na sabik rin kami. Grabe tuloy-tuloy na naman tayo nun Pero ayos na rin. Sulit naman sa kinita pero delikado rin tayo sa mga nakaharap natin Buti malakas tong si Blade natin. Yung amoy mo lang ang blade. Gusto mo Wolverine na lang ayaw mo ng blade Pero ang tindi mo nga, ala ninja ulit yung mga kutsilyo mo. Tapos yung bilis mo sa tabak, para ka lang nagwawasiwas ng tingting Halos wala nga lang akong makita, puro guhit lang yung nakikita ko tapos hati-hati na yung mga aswang. Alam mo, pwede ka ring chef no? Galing mong humiwa Ito na naman, manahimik ka na nga. Hindi nga, bangis mo talaga Yung suntok mo, hindi rin makita para kang kidlat Literal, ano yung tawag sa'yo nung isang lahi ng aswang na nakalaban natin? Itim na kidlat nga ba yun? Tapos tinatawag ka ring mananagpas. Yun ang pinakagusto ko Si Das ang mananagpas. Pero tinawag ka ring pangil ng araw. Astig rin nun, kahit di ko alam kung ano ibig sabihin. Malapit na kami sa bayan namin, kaya mas relax na kami. At syempre, balik kami sa ingay at asaran. Para sumara ang bibig ni Mong, biglang preno ako ng owner. Sumubasub siya at halos madakdak sa kambyo. Kumalat din ang mga gamit namin. Ligpit mo lahat yan Ano ka ba? Ba't mo naman kinadyot? Muntik mabangas yung mukha ko di pasalamat ka, libreng paayos ng muka. Wala kasi sa forma yung mukha mo Kailangan dyan, persahang ayusin. Isa pa tong gurang na to. Magaya pa ako sa'yo, tanda. Bungal. Di bali ng bungal, kissable lips naman. Kadiring gurang, kissable. Bote na nga lang nang dyan ang hahalik dyan Habang pauwi kami, balik na naman sa mahaba-habang asaran at angilan ang dalawa. Iritable man sa ingay at gulo, hinayaan ko na lang ang dalawa. Para na rin maiba naman, puro katahimikan ang nakasalamuhan namin sa halos 2 buwan. Kundi katahimikan, mga kakaibang ungol ng kung anong mga hayop. Sa pag-uwi namin, pahinga at paglilibang ang gusto naming sumalubong sa amin. Pero ang dinatnan namin, kaguluhan. Malayo pala ang owner namin. Natanaw na namin ang makapal na umpukan ng mga kalugar ko. Nakahalo din sa hangin ang lansa ng dugo. Habang papalapit kami, palahaw ng iyak na ang naririnig namin. Nang bumaba kami ng owner, doon na tumambad sa amin ang may 10 babaeng warak ang tiyan. Sa pagkakaalala ko, sila yung mga buntis na nakikita ko sa lugar namin. Lahat ng mga buntis na yon, inagawan ng sanggol. Inagawan ng buhay. At gaya nga ng hinala naming 3, tik-tik ang may gawa nito, sabi ni Kapitan. Anong nangyari dito? Bakit? Ano yung pinagkukumpulan? Bakit halos bumaha ng dugo? Patay! Ang daming patay! Yung mga babae patay! Mga buntis. Si Ate Tess yun! Saka si May! Hayop na mga aswang yan! Si Rona, pinatay rin. Kambal pa naman na magiging anak nun. Kabuanan na rin. Anong kahiyupan to? Mga demonyo talaga. Hoy, Ponso. Huminahon ka. Alam ko ang iniisip mo.
Hindi mo to kasalanan. Hindi ikaw yun. Kumalma ka, Bunso. Nakabuelta agad sila sa atin. Yung mga demonyo. Kumalma ka. Teka. Magpahinga muna tayo. Doon sa bahay. Doon tayo. Magplano ng gagawin. Huwag kang magalala. Kalmadong-kalmado ko, tanda. Uy boss, teka. Anong gawin mo? Kalma ka lang. Kakauwi lang natin. Umuwi ka na kung gusto mo. Kalmado ko. Anong plano mo? May plano ka ba? Sasamahan ka namin. Mom, tara. Parang puputok ang kalooban ko. Parang dinaanan ng salot ang baryo ko. At ang salot na dumaan, ang mga aswang na tinutugis namin. Gusto kong panggigilan ang sarili ko. Nagpabaya ako. Akala ko, tinutugis ko sila. Akala ko, takot sila sa akin. Ngayon, inihilamos nila sa mukha kong mabagal ako. Nagpapahabol lang sila at kaya nila akong ikot-ikutan. Tumalikod ako sa kumpulan at mabilis na lumakad papunta sa owner. Pagalit akong naghagis ng isang kutsilyo sa isang puno. Padabog akong sumakay at kasunod ko na pala sina tatay. Iniharurot ko ang owner at halos mahagip ang mga tao. Huminto ako sa tahimik na parte ng barangay. Sa mapunong parte nito. Bumaba ako at bahagyang lumayo sa owner. Lumalagabog ang dibdib ko. Parang sinisilaban ang pakiramdam ko't nagpupuyos. Nilanghap ko ang hangin at doon ko natunton ang tik-tik na umaalingasaw pa sa amoy ng dugo at sariwang laman ng tao. Halos di ko na namalayan ang ginagawa ko. Malamang, nasukluban na ako ng galit. Sabi ni tatay, naglaho raw ako sa isang kisap mata. Nakita na lang nila akong napakabilis na tumatakbo sa kabilang kanto. Sinundan ako ni tatay. Dinatnan nila akong malapit sa ilog, sa likod ng palengke at may kaharap na tiktik. Nakikipagtitigan daw ako sa tiktik. Kalmado at diretso ko raw itong nilapitan habang naglalaway ang tiktik. Wala pa rin akong matandaan ng mga puntong yon. Pero sabi ni tatay, naghagis daw ako ng kutsilyo pero sa isang hakbang, nauna akong nakarating sa harap ng tiktik. Nagulat ang tiktik at nadakma ko to sa lieg. Hinata ko raw ang dila nito at ipinulupot sa braso ko. Ipinaghampasan ko sa mga pader at sahig ang tiktik. Hinata ko pabalik sa akin ang tiktik at hinarap ko ang mukha nito. Nangingisay to sa hirap pero pabulong ko tong tinanong. Nang wala akong nakuhang sagot, pinigtas ko ang isang tadyang nito. Parang kwardas ng gitara, napakadali kong pinaghihila ang mga tadyang nito hanggang magsalita ito. Dinukot ko ang gulugod nito nang hindi siya sumagot. Sa hirap, umamin ito kung sino at nasaan ang amo niya. Ipinulupot ko ang dila nito sa tungtungan ng owner sa likuran. Iniharurot ko ang owner. Binalikan ko ang kumpulan ng mga tao at inikot-ikutan ko sila habang kinakaladkad ang tiktik na dinig sa buong barangay ang atungal sa sakit. Ito ang halimaw na ng wasak sa mga pamilya nyo! Pinagewang ko ang owner para tumama ang tiktik sa isang puno para maputol na ang dila nito. Iniwan ko na siya sa kamay ng mga tao. Dapat kilala nyo ako. Hoy, Pinging Sibat. Alam mo kung nasan sila. Boss, masyado na yata tayong padalos-dalos niyan. Saka, kauwi lang natin tapos sumugod na naman tayo. Sinabi ko sa'yo kaninang umuwi ka na eh. Bunso, pakabitag to ng mga aswang. Malamang inaabangan tayo doon. Eh di mag-abang sila, ibibigay ko ang gusto nila. Walang imik akong nagmaneho ng napakatulin. Nang malapit na sa lugar,
Mabilis akong umakyat sa bubungan ng owner at taranta si tatay na lumipat sa pwesto ko. Habang umaandar ang owner, mabilis kong pinaikot ang sibat. Saka ko to hinagis sa bintana ng isang bodega. Lumundag ako. Sumirko sa ere at winasak ang bubungan sa pagbagsak ko. Nabulabog ang 3 tiktik sa paglusot ko. Sa isang wasiwas ng tabak, nahati sa 4 ang 2 tiktik na kalilingon lang. Harap-harapan kong napiga sa leeg ang isa. Itinalikod ko ang tiktik at hinatak ang magkabilang kamay nito habang tinutukuran ng kanang paa ang likod niya. Dahil sa lakas ng pagkakabatak, biglang tumagos sa katawan ng tiktik ang paa ko. Nakarinig ako ng sigaw ng babae sa ikalawang palapag. Nilundag ko to at lumusot sa sahig. Sabi ni tatay, gumapang ako palapit sa babae. Naglalaway at nakalabas ang mga pangil. Nanlilisik ang mga mata. Nang sasakmalin ko ang babae, tumumba ako't nawalan ng malay. Sa batok, tinamaan ako ng sumpit ni tatay na may pampatulog. Grabe, nakakatakot. Ano nangyari kay boss? Tama na. Ine, tapos na. Puminahon ka na. Anong pangalan mo? Tanda, tara na muna. Baka may dumating pa. Si Isang na dinukot ng mga tiktik, nasagip namin at isinama sa bahay. At mula sa 3 araw kong pagkakatulog, mukha niya ang nagisnan ko. Babaeng nakapusod at may maamong mukha ang bumati sa akin. Saglit akong natulala sa mata niya, pero agad kong iniwas ang tingin ko. Hindi ko siya inimik. Pipihit sana ako patalikod sa kanya, pero hindi ako makagalaw dahil sa sakit ng mga kalamnan ko. Hindi ka ba makagalaw, Das? Siguro dahil yan sa pinainom sa'yo ni Mang Dado. Ilang araw ka nang natutulog, kaya kailangan mo nang kumain. May sabaw ng mga kinulong gulay dito. Kailangan mo to. Ayoko. Kasi kailangan mo nang kumain eh. Saka para din lumakas ka. Si Tanda. Si Mang Dado? Lumabas siya eh. Nanguha pa ng mga halamang gamot sa Pampanga. Kahit napakasakit, nakabiling rin ako patalikod sa babae. Ayoko siyang kausapin, ni ayoko siyang makita. Wala siyang nagawa kundi ibalik sa kusina ang sinalok niyang sabaw ng gulay. Maya-maya lang, narinig ko nang dumating si tatay at Mong. Kamusta? Kumain ba? Ikaw, ayos ka lang ba dito? Ayos lang naman po ako, pero si Das po. Isang, pagpasensyahan mo na si Boss D. Topak talaga yun eh. Ano pa kaya ngayong may sakit yun? Oo nga po. Tinalikuran nga lang ako eh. Si tatay na ang nagdala sa akin ng sabaw. Pinilit kong makaupo at makakain. Pinaliwanag rin nila ni Mong ang nangyari. Yung pagsugod namin sa mga tiktik. Si Isang, lalo yung pagkawala ko sa sarili. Boss D, pati ako natakot sa'yo. Muntik mong sakmalin si Isang. Napigilan lang kita. Yan namang gutom mo sa laman. Ngayon lang natin natuklasan yan. Malamang, parang nabuksan yan dahil sa tindi ng galit mo. Pero napahupa yan ng gamot na nagawa ko. Sa ngayon. Pero pinahihina rin ako ng gamot. Nananakit din ang katawan ko, lalo yung dibdib ko. Ano nga yung babaeng yan? Ganda no? Si Isang nga yun, yung muntik mong sakmalin pero ayos lang, nasagip natin siya. Inatake ng mga aswang ang baryo nila. Sabi ko'y dumito muna siya. Kinabukasan, bumangon na ako. Kumunot ang noo ko nang makita ko ang babae. Ayokong nandun ang babaeng yon. Sagabal lang siya. Nilagpasan ko siya, tuloy-tuloy ako palabas.
At habang pababa ako ng hagdan, nawalan ako ng balanse at nahulog. Ay! Naku! Sabi na kasi! Layo! Kaya ko to. Pakilamera. Problema mo. Tinutulungan ka na nga eh. Hindi ako nanghingi ng tulong. Pero kailangan mo ng tulong. Yang pagkalalaki mo, umakyat na sa ulo mo. Saka, tumatanaw lang ako ng utang na loob. Wala kang utang na loob sa akin. Nagkataon lang na may aswang doon. Pero nakawala ako dahil dumating ka. Kayo, kilala kita eh. Sikat ka, mananagpas, itim na kidlat, pangil ng araw. Malakas ka, pero ang sama pala ng ugali mo. Kaya rin siguro muntik mo na akong sakmalin. Di mo ako kilala. Wala rin akong pakialam sa'yo. Agad akong nilapitan ni Isang para itayo, pero hinahawi ko siya. Pero dahil nanghihina, wala akong nagawa. Nagulat ako nang nagawa niya akong itayo. Naibalik na rin niya ako sa higaan. Malakas ang katawan niya at mahigpit ang mga bisig. Kahit nagkairingan at tuloy-tuloy kong binabastos ang babae, pilit pero pasimple pa rin niya akong inaasikaso. Ilang linggong siya ang nagluluto. Pagtulog ako, alam kong siya ang naglalapag ng tasa ng gamot sa tabi ng higaan ko. Kalaunan, unti-unting nasanay ang katawan ko sa gamot. Lumakas ako, pero ramdam kong di pa gaya ng dati. Nag-ehersisyo ako at nagsanay ulit sa tabak, sibat at mga kutsilyo. Alam kong tinatanaw ako ni Isang, pero hindi na lang kami nag-iimikan. Kailan ka pala uuwi sa inyo? Aalis din ako, pero hahanap muna ako ng matutuluyan. Ano nangyari sa lugar nyo? Inatake ng mga aswang ang lugar namin. Kinuha nila yung tatay at ate ko. Eh ikaw, ba't ka ganyan? Ano? Ba't ka sumpungin? Hindi, biro lang. Eh, ano nga ba ang kwento mo? Ba't kayo nalulugis ng aswang? Yung buwan. Ang ganda. Parang mata mo. Ha? Bigla kong tinanong si Isang tungkol sa pag-alis niya. Di namin namalayan. Ang tipid na usapan, naging mahabang kwentuhan. Naidetalye niya ang paglusob ng mga aswang sa kanilang baryo. Ang isa-isang pagkawala ng mga kalalakihan at ang pag-atake sa mga buntis. Ang sinimulan kong tanong tungkol sa kanya, naging usapang tungkol sa akin. Di ko na siya sinagot. Pareho na lang kaming tumingala sa buwan. Pero ang sumunod na lumabas sa bibig ko, pareho naming hindi inasahan. Gusto kong tinititigan ang buwan, ang lahat ng anyo at hugis nito. Pumapayapa ang kalooban ko pag nakatulala dito. Kahit ang galit ko, inaantok pag nakatanaw ako sa buwan. Ewan kung paano, pero parang nakikita ko ang buwan sa mukha at mata ng babae. Pero kahit may nasabi ako, wala akong ididetalye. Itatago ko to para hindi umatras ang galit ko. Para walang makasagabal sa paghihiganti ko. Mula ng gabing yun, sinubukan kong umiwas kay Isang. Di ko siya tinitingnan o iniimik. Pero nakamasid sa kanya ang pakiramdam ko. Para bang isa na siya sa pinoprotektahan ko. May bibiling ka? Isasabay ko na. Lalabas ako eh. Sige. Pero baka sarado na rin dun kasi 10:00 na eh. Huwag ka nang lumabas paggabi. Ha? Sabi ko, huwag ka nang lumalabas paggabi na. Kung may kailangan ka, tawagin mo na lang ako. Ha? Ang labo naman. Bakit ka nakatingin? Di ko sinadyang mapalingon kay Isang habang sinasabi ko yon. Doon nagtama ang mga mata namin.
Nakangiti ang mga mata namin sa isa't isa. Ilang segundo rin yon, pero naputol nang yumanig ang bubungan. Kasunod ng kalabog at pagyanig ng bubong, kitang-kita kong binalot ng mahabang buhok si Isang. Kasabay nun, ang pagsigaw ni Mong sa kwarto. Narinig ko rin ang kalabog sa kusina at ang paghiyaw ni Tatay. Sa kauna-unahang pagkakataon, nataranta ako. May kuko na rin na humagip sa bato ko bago ako napuluputan ng mahabang dila. Lahat yun, sabay-sabay nangyari. Habang napupuluputan ng dila, kitang-kita kong hinatak ng buhok palabas ng bintana si Isang. Isang! Das! Tulungan mo ako! Yun ang unang beses na tinawag ko sa pangalan si Isang. Si Mong naman, humagis papunta sa akin. Isang saklit pa ng kuko sa tagiliran ang huli kong naramdaman bago biglang tumahimik ang paligid. 7 segundo lang nangyari ang lahat ng yun. Ginapang ko ang kusina. Tumambad sa akin ang wasak na pader at wasak na kamiseta ni Tatay. Kamiseta lang, wala si Tatay. Napalupasay na lang ako sa nangyari. Sa harapan ko pa, muling nadukot ng mga aswang si Isang. Pati ang tatay ko, natangay din nila. Naghahalo ang takot at galit ko sa sarili. Nangangamba akong baka si Tatay naman ang mawala. Nagngingit-ngit ako dahil nagpabaya ulit ako. Boss, si Mang Dado. Tanda! Hindi ka nakapalag. Wala kang silbi, inutil ka. Boss, kalma ka lang. Pero, paano yan? Ngayon lang nagkaganito. Pati si Isang. Mga hayop talaga. Tsinyempoan nilang mahinang-mahina ako. Umanda kayo. Pupulbusin ko na kayong lahat. Mong, maganda ka na. O sige boss, pero kalma ka lang ha. Baka mawala ka ulit sa kontrol eh. Lalo nating di maliligtas sila Tanda pag sumabog ka na naman. Gusto kong mag-iyak, pero nanaig sa akin ang kumilos. Kahit binabagyo ang diwa ko, kinasa namin ni Mong ang lahat ng panlaban namin sa mga aswang. Maraming asin at bawang, mga kutsilyo at sibat, buntot page, ang tabako, at pati agimat ni Tatay ipinasuot ko na kay Mong dahil wala nang kasiguraduhan ang mangyayari. Gamit ang buhok ng aswang at ang damit ni Tatay at Isang, tinawas namin ang kinaroroonan nila. Balik tayo sa bandang norte. Baluwarte na naman ang mga impakto. Iginaganti na nila ang mga kalahay nilang nadali natin. Mga Argos. Kakatayin nila tayo sa teritoryo nila. Mong, sasama ka pa ba? Nangangatog man. Sasama ako. Hindi ko kayo iiwan. Nang hihina't windang pa rin ako, pero lumarga na agad kami. Iba ang pakiramdam ko sa bilog na buwan. Para bang hindi siya tanglaw. Para tong mata ng panganib na nakaabang sa amin. Mag-aalas 3 na makapasok kami sa norte. Lalo kong hinarurot ang owner. Maraming nakaabang na aswang, pero iniwasan lang namin sila. Kung talagang nakaharang o nakahabol, hinahagisan ko sila ng kutsilyo at sibat o nagsasaboy si Mong ng bawang at asin. Bukod sa kargado ng bawang at asin ng owner, may nakabaliktad na walis din sa loob nito para talagang hindi kami masalisihan. Hindi ako mapakali kahit kasama ko si Mong. Ngayon lang ako lumakad nang wala ang tatay ko sa tabi ko. Narating namin ang mismong lugar ng mga Argos. Mansyon ito na nasa gitna ng malawak na plantasyon ng pinya. Lalo akong humarurot at nambundol ng mga aswang. Tuloy rin ang saboy namin ng asin, bawang at mga kutsilyo at sibat. Umiikot kami sa paligid ng mansyon habang nagpaplano kung paano makakapasok.
Malabong makapasok, boss! Nag-imbita ng bisita pero ayaw papasukin? Mga duwag! Alam ko na, kaya mo pa naman sigurong tumalo ng matas, ano? Pasukin mo sa tuktok. Iikutan ko na lang tong mansyon habang hinihintay kayo. May utak ka pa pala pag bilog ang buwan. Ikaw naman, mahina pag bilog ang buwan. Ingat ka, boss. Ako na bahala dito. Hintayin ko kayo dito. Hindi ko inintindi ang birong yon. Umakyat ulit ako sa bubungan ng owner. Ewan ko, pero parang pinahihina nga ako ng bilog na buwan. Nakatalon ako papasok sa bintana sa taas ng mansyon kahit nang hihina. Nakaabang na sa akin doon ang napakarami ring aswang. Ang iba, sa anyong aso. Pero agad akong nakabunot at nagpapaikot na ng tabak kaya bahagya silang umatras. Inunahan ko na sila. Pinaghahati ko ng tabak ang nagkumpulang mga aswang habang nagpapaikot rin ako ng buntot pagi. Sa bawat palapag, iba't ibang uri ng aswang ang pinagpipira-piraso ko. Wala kaming pamilya ng tatay ko dahil sa inyo! Hindi namin kayang magmahal ng tatay ko dahil sa inyo! Ngayon, kinuha niyo pa siya! Nasaan siya? Nasaan? Walang pinalampas ang talim ng tabak at galit ko. Lahat ng gumagalaw at humihinga, hinagip rin ng buntot pagi. Sinusuyod ko ang bawat silid sa bawat palapag. Nagsusunog ako ng gulong, nagsasaboy ng bawang at asin para masigurong walang makakaligtas. Hanggang nakaabot ako sa ilalim ng mansyon. Nagimbal ako sa tumambad sa akin. Ang malawak na bulwagan, pinalalamutian ng mga pinatuyong puso ng mga tao, mga inunan ng sanggol, at mga boteng fetus ang laman. Sa entablado ng bulwagan, may mga sumasayaw bilang pagsamba sa higanteng ribultong nakakapangilabot ang itsura. Tao ang hubog ng katawan at mukha ng ribulto, pero itim na itim ito at may pakpak. Sa paanan ng ribulto, may higanteng kawa na nakasalang sa apoy. Kumusta? Isang malambing na boses ang bumati sa akin. Mula sa gilid ng ribulto, nagpakita ang sopistikadang babaeng nasa edad 50 anyos. Kalmado ang magandang mukha nito. Hanggang leeg ang buhok, maaaninag sa malalim na mata ang kalupitan. Sino ka? Ilabas mo yung babae at ang tatay ko. Hindi mo ko kilala? Bueno, ang matapang na babae, nakatakas. Ang matanda, malapit ng mamatay. At ang mananagpas, itim na kidlat, pangil ng araw. Iilang beses kong naisahan. At akalain mo, sa lahat ng hindi tumatalab sa'yo, gamot pa ng albularyo ang ininda mo. Ngayon, dapat kilala mo ko. Regalo ko ang pagdurusa mo. Akin ang galit at paghihiganti mo. Demonyo! Ikaw yun! Matapos magsalita ng babae, naramdaman kong may bumaon sa likuran ko. Lalo akong nanghinat halos mawalan ng malay. Nasa harap ko na ang hinahanap namin ng tatay ko. Pero abot sa dila ang panlalambot ko. Kalmadong nagsalita ulit ang babae habang binubunot nito ang sibat na nakabaon sa likuran ko. Ramdam ko ang pagtapon ng dugo ko. Pinulot niya ako't iginapos sa haliging nakaharap sa sinasamba nilang ribulto. Sa kanang kamay nito, sumisinghot siya ng itim na pulbos na nasa kopa. Sa kaliwang kamay niya, isang basong puno ng umuusok na dahong lalong nagpapahina sa akin. Boss, pasensya na. Hayop ka! Mong, ikaw ang tumira sa akin. Siya, si Apo. Kanya
ang kapangyarihan at ilusyong kinapapailaliman ng mga tao. Apo? Pweh! Dahil sa demonyong yan at sa pagsamba nyo, kaya humaling na humaling sa inyo ang mga tao, kaya hindi kayo mawala-wala sa pwesto. Si Mong ang sumibat sa likuran ko. Tumayo naman ang babae sa harap ko't nilingon ang ribulto. Dinagukan ako ni Mong. Narinig ko naman si tatay na inilalabas sa isang kwarto ng bulwagan. Si Mong rin ang humila at nagpaupo sa tatay ko. Piniga naman ng babae ang batok ng tatay. Siniko niya ito sa batok para lalong manghina. Sa kanya kami kinausap. Yuko, magbigay galang kay Apo. Mong! Hayop ka! Bunso! Katahimikan sa harap ni Apo. Bunso! Ito na siya. Yun! Yan ang sumakmal sa ina mo. At yang rebultong yan, yan ang Diyos ng mga aswang ng lahi nila. Dekada 70, napakaraming nawala. Hanggang ngayon, iniaalay nila sa Diyos nila bilang pagsamba para daw bigyan pa sila ng kapangyarihan para makontrol pa nila ang mga tao. Tahimik. Pero tama ang matanda. Pera, kontrol sa lipunan. Si Apo, biyaya niya ang lahat. At bilang pasasalamat sa kanya at para sa patuloy na pagpapala niya, mga buhay ng mga basura ang iniaalay namin sa kanya. Noong dekada 70, namayagpag ang lahi namin. Pero napakaraming nainggit, kaya sila ang naging mga alay. Pero nagkulang kami kay Apo. Kaya nagtagumpay ang mga kalaban namin na paalisin kami sa tuktok. Pero dahil mahabagin si Apo, nagpadala siya ng mga taong sumalba sa amin bago kami masukol. Ngayon, kailangan naming bumawi kay Apo para maibalik sa amin ang biyaya. At ikaw, total, ay kadugo ka namin. Ba't hindi ka nalang sumama sa amin? Sama-sama tayo sa pagpapala ni Apo. Boss, sumama na lang kayo sa amin. Gamitin mo yung utak mo. Talaga, Mong? E di gumamit ka na pala ng utak sa lagay na yan. Ikaw, binaboy mo ang nanay ko, ang buhay ko. Tapos, sasama ako sa'yo? Ulol! Dapat ka magpasalamat. Nagkasilbi kay Apo ang walang kwentang buhay ng ina mo. Magpasalamat ka. Nabiyayaan ka rin ng kapangyarihan ni Apo. Tingnan mo sila. Mga naniniwala kahit wala silang nakikita, nararamdaman at napapala. Mga mangmang. Pero nagkakasilbi ang mga buhay nila. Pero kung katulad ka sa mga sumasalungat kay Apo, sasapitin mo rin ang kapalaran nila. Kapag namula ang buwan sa katapusan, kayo ang iaalay kay Apo. Pero ikaw ang magiging pinaka-espesyal na alay. Ang naiiba mong dugo, lalong magpapatingkad sa kapangyarihan ni Apo. Tama na kayo! Talagang pinobobo nyo ang mga tao para kayo lagyang nasa itaas. Lahat yan para sa kapangyarihan, mga walang kabusugan. Hindi to ganun kadali. May mangyayari pa dito. Boss, wala tayong mapapala sa paglaban. Tanda, dito na tayo sa kung saan tayo ligtas. Maya-maya, nawasak ang isang parte ng itaas ng bulwagan. Mula sa itaas, bumuhos ang napakaraming asin at bawang. Nahilam at napaso ang mga sumasamba, kasama ang babae. Nagsaaswang silang lahat. Lumaki ang pinuno at nangitim ang kalahating mukha. Sumukat to ng itim na laway at humaba ang buhok, mga kukot pangil. Inulan naman ng mga palaso ang mga aswang. Lumundag si isang sa nasirang itaas ng bulwagan. Kinalagan niya kami at nagsaboy pa ng asin at bawang.
Si Mong naman, tumakbo't nagtago sa kung saan. Hinagi sa akin ni Isang ang nahulog kong tabak. Bahagyang naghilom ang mga sugat ko, kaya nakapalag na ako. Bumagal ako, pero sapat yun para mapulbos ang mga aswang sa daraanan palabas. Minaneho ni tatay ang owner palabas ng compound. Binuntutan kami ng mga natitirang aswang kasama ang pinuno. Hinang-hina na ako. Isang, bakit? Ano ba talaga nangyayari? Manunugis ako. Dapat papatayin rin kita. Set up yun, kaya ako nagpahuli. Dapat magpatayan muna kayo kaso... basta, mamaya na yan. Pambihira ka. Pero si Bunso baka mamatay na. Isang, ipainom mo to. Jin? Ano ba? Lalagabog ang puso niyan sa alak. Tignan ko lang kung di mabulabog ang dugong aswang niyan. Basta. Ano? Hindi pala kayo sigurado eh. Bahala na nga. Papikit na ako. Pero naramdaman kong may ibinubuhos sa bibig ko. Maya-maya, kumabog ng matindi ang dibdib ko. Nasilaban ang loob ng katawan ko. Tumalas ulit lahat ng pandama ko. Dumilat ako't iba na ang kulay ng paningin ko. Pula ang buong paligid. Habang umaandar ang owner, tumalon ako palabas. Sinalubong ko ng suntok sa ere ang isang aswang. Hinagip naman ako ng kuko ng pinuno at lumagpak ako sa lupa. Pero nakatayo ako agad. Mananagpas! Buburahin ka namin gaya ng iba! Tignan natin. Lahi mo ang buburahin ko. Ngayon na tayo gagante. Ipuos mong lahat ng galit mo sa kanya, Bunso. Mang Dado, napakaraming kalaban. May mga papalapit din yata sa atin. Kayang-kaya niya yan. Ikaw naman, maging alerto ka lang. Pinagtatagpasan ko ng pakpak ang mga lumilipad. Nagsisigulong naman ang mga ulo ng mga sumusugod sa ibaba. Dalawa na lang ang natitira, ang pinuno at may kasama siyang matandang aswang. May dinasal ang matanda at tinubuan ng pakpak ang pinuno. Lumipad siyang pasugod sa owner. Tumagos siya sa windshield pero sinalubong ng palaso ni Isang. Nakalmot si Isang pero nasabuyan din niya ito ng asin. Mula sa likod, inundayan ko siya ng saksak. Naisalya ko palabas ang aswang. Palayo kina tatay. Nagpambuno kami sa lupa. Gumulong-gulong kami sa palayan. Masasaksak ko ulit ang aswang pero nakalmot ako ng matanda. Kaya nabitawan ko ito. Lumipad pabalik ng mansyon ang dalawang aswang. Agad akong sumakay sa owner. Balik din kami sa mansyon sakay ng owner. Pero dahil patay na lahat ng alagad ng aswang, madali na kaming nakapasok sa harap. Pero isang matinis na angil ng babae ang narinig kong lumalabas sa isang kwarto. Nenet! Nenet! Ikaw ba yan? Ano? Nay! Nanay! Lagot na! Yan yung nanay mo? Hindi na siya tao. Tingnan mo! Amaranhig na yan. Kahit namatay si nanay pagkapanganak sa akin, nakita ko sa mga litrato ang mukha niya. Kaya nakikilala ko siya. Si nanay ang nasa harap namin. Si nanay. Pero naaagnas at hiwa-hiwa na ang mukha. Tumutulo ang laway nito at lumalawit ang dila. Aswang na si nanay. Aswang na wala sa sarili. Aswang na kahit kami ni tatay, hindi na niya kilala. Mananagpas laban sa nanay niyang amaranhig. Simulan na. Napakasama niyo. Wala kayong kasing sama. Nay, anong gagawin ko? Patay kami. Ang nanay ni Das naging amaranhig at gagamitin nila to sa amin. Tingnan nga natin ang galing mo, itim na kidlat. Sobra-sobra ng ginawa niyo sa amin. Doon, umakyat tayo sa hagdan.
Hindi kayo umakyat ng mga maranhig. Mula sa ilalim ng mansyon ang nangungot siyang mga boses ng dalawang aswang. At dahil nanay ko ang iniharap nilang amaranhig, nalito ako kung ano ang gagawin. Sumugod ang amaranhig. Mabagal to kaya nakaiwas ako. Puro iwas lang sa damba at kalmot ang ginagawa ko. Nagsipani kami sa isang hagdan sa mansyon. Dahil bangkay na naging halimaw ang amaranhig, matigas ang katawan nito at hindi makakaakyat. Ano to? Di ba, naisalin sa'yo yung pagiging aswang, kaya ka nga lumakas eh. Eh bakit nagiging amaranhig yung nanay mo? Nagiging amaranhig lang ang aswang pag di niya naipasa ang pagkaaswang niya. Iba ang kaso ni Das. Habang pinapanganak ng asawa ko si Das, sinakmal to ng aswang. Kaya bago pa lang naging aswang ang asawa ko. Si Das naman, nahawaan ng pagkaaswang. Nagkaroon ng dugong aswang pero hindi naging ganap ang pagkakasalin sa kanya. Kaya kung tutuusin, namatay ang asawa kong hindi talaga naipasa ang pagkaaswang. Si Das naman, nagiging espesyal na ori ng aswang. Nasa kanya lahat ng abilidad ng aswang pero hindi nito nakuha ang pagpapalit anyo at mga kahinaan nito. Ang gulo, pero nakuha ko na kahit paano. Pero paano ngayon yung asawa niyo? Hindi ba? Utang na loob mo kay Apo ang kakayahan mo ngayon? At kung iisipin mo, anak rin pala kita dahil ako ang kumagat sa ina mo. Kaya umanib ka na sa amin at sumamba rin kay Apo. Pag umanib ka sa amin, tatanggalin namin ang pagkaamaranhig ng nanay mo. Peste! Napakatuso nyo! Bunso, kumalma ka lang. Hindi lang yun ang paraan. Nililito na lang nila tayo. Buisit! Anong gagawin natin? Hindi pwede to. Biglang sumulpot sa isang bintana ang malaking aswang na lumilipad. Mabilis nitong winasak ang sahig at nahulog kami. Lumapag din ang aswang. Humiyaw ito at lalong humaba naman ang buhok. Sumulpot naman sa likod ang matandang aswang. Nakalmot ng aswang si tatay at bumagsak ito. Di ko na masabayan ang bilis ng pinuno. Umaangin at gumigewang lang ang amaranhig. Wala ito sa sarili. Sabay namang umatake ang dalawang aswang. Pinuluputan ako ng buhok. Pinuluputan ng dila si isang. Hinahatak ng aswang si isang. Ako naman, ipinaghampasan sa mga haligi ng bahay at isinalpak sa paanan ng pinuno. Papalapit sa akin ang amaranhig. Hindi ako makagalaw. Nalinti ka na talaga kami. Itiwan mo ako! Baboy ka! Nay! Tanda! Isang! Ano ba naman? Ang mananagpas, wala ng talim. Kayong lahat, kundi mga tau-tauhan, mga laruan, kundi panangga, mga pagkain, kundi pagkain, palahian, kundi naman, mga alay. Hindi masama ang alok sa inyo, pero pinili niyong mamatay. Magtusa kayo ngayon. Teka, dahil balimbing ako, lamunin ito! Habang tinatapakan ako sa likod ng aswang, naglalaway ng nakayuko sa akin ang amaranhig. Pero sumulpot si Mong at biglang tinirador ng bawang ang dalawang aswang. Lumuwag ang pagkakahawak nila sa amin ni Isang. Nakahulagpos siya at nagilitan ang leeg ng matandang aswang. Tumarak din sa matanda ang sibat ni tatay. Bastos! Kung di ka ba naman manyak, dila pa yung ginamit mo sa akin, ha? Damuho ka. Gurang ka na, umaarya ka pa. Hundido na pero umihirit pa. Manigas ka! Anong manigas? Ah, mali yata. Balimbing ka! Pag nahawakan kita, pahihirapan kita! Ganun talaga. Para may twist na kwento, dapat may balimbing. Tumama ulit sa matandang aswang ang bawang ni Mong. Sa ulo naman sunod na tumama ang sibat ni tatay. Kutsilyo ni Isang sa puso ang tuluyang nagpabagsak sa matandang aswang.
Agad namang dinampot ni Isang ang pana at sinindihan ang ibinalang palaso. Dapli sa buhok ang tira ni Isang. Lumiyab ang buhok kaya nakawala ako. Kumakalat sa mansyon ang apoy sa buhok ng aswang. Pinasa ulit ni Isang ang tabako. Si tatay naman, sinibat na sa ulo ang nanay ko. Sumabog ang dugo at utak ng nanay. Tumulo ang luha ng tatay. Bigla naman akong nakalmot ng amaranhig at nasundan ng kalmot ng pinunong aswang. Hoy, Das! Tumayo ka! Huwag kang bibigay! Konti na lang eh! Teka, kalat na yung apoy, bilisan natin! Nenet, patawad pero kailangan ko nang gawin. Magpahinga ka na. Nay! Buisit! Puso ng aswang ang sunod kong sinaksak. Nangisay ito at lumiit ang katawan, pero nakalmot pa ako sa leeg. Inundayan ko ulit ito sa puso na sinundan ng palaso ni Isang sa noo. Lumiyab na ang aswang. Lumipad to at tumagos sa mga palapag ng mansyon. Sa balkonahe ito nakarating. Inabutan ulit ito ng palaso ni Isang. Napugot naman ang ulo nito nang madaanan ng hinagis kong tabak. Nakalabas kami ng mansyon. Lumayo kami at pinanood ang paglamon ng apoy dito habang humihiyaw pa ang ulo ng pinunong aswang. Babalik ako! Kasakiman at kamangmanga ng tao ang magpapabalik sa amin! Ang tunay na kapangyarihan! Kapangyarihang hindi natatapos! Wagas ang kapangyarihan ng Apo! Nakaabang lang ako. Nakakatakot pero tapos na siguro. Tapos na nga ba? Tapos na to sa ngayon. At ngayon, dapat kilala na nila ako. Sumiklab ang aswang at tuluyang pinaguho ng apoy ang mansyon kasama si nanay. Hindi na namin nalaman kung ano ang nangyari sa ribultong sinasamba nila. May natanaw pa kaming malaking ibon na lumipad palayo sa mansyong nilamon ng apoy. Sabay-sabay naman naming nilingon si Mong nang magsalita ito. Tapos na, alis na tayo. Oh, bakit? Tama naman na, tapos na ang laban kaya alis na tayo. Ano? Tayo. Ha? Aalis? Dinagukan mo nga pala ako kanina. Oh, tama. Oh, dito ka lang. Nagsisakay kami sa owner at umabante ako. Iniwan ko si Mong. Mabagal ang andar ng sasakyan para makahabol si Mong. Nagsisisigaw si Mong sa kalsada. Matagal ko siyang pinahabol pero hinintuan ko rin. Grabe ka, boss! Ang sama niyo! Paano kung may aswang pala doon? Aba, hoy, Isang! Tabi! Ako dyan ah! Wala akong marinig. Doon ka sa gulong. Sinabi ko bang pwede kang sumakay? Boss! Boss naman! Tanda! Eh kasi... O sige na, oo na! Muntik ko na kayong ipahamak. Sinibat pa kita, boss, sorry. Oo na! Eh, natakot na naman ako pero... Sorry na. Sorry kasi... Hindi naman ako malakas eh. Di tulad ni boss pero... Si Isang din naman ah. Sorry din. Ang totoo niyan, gusto rin kitang patayin eh. Kasi nga aswang ka. Tinapangan ko nga yung gamot mo kontra uhaw. Kaya ka lalong nanghina. Kaya rin lumitaw yung kahinaan mo sa buwan. Sorry, Mang Dado. Das, aalis na lang ako. Eh, ako rin. Sakali talagang di ako mapatawad, aalis na rin ako. Nanggigilid ang luha ni Mong. Sinipat ko naman sa side mirror si Isang na napayuko. Bumaba si Isang sa owner, bit-bit ang mga gamit niya. Sabay naglakad palayo ang dalawa. Inabante ko ang sasakyan at nilagpasan sila. Pero hininto ko to sa gilid at tinanaw sila sa side mirror. Si tatay naman, bumaba. Yung mga kutsilyo ba? Ito, nasa akin nga pala. Bakit? Ba't ba kayo naglalakad?
Malayo pa yung bahay, lalakarin nyo lang. Baka may masalubong pa kayong aswang yan eh. Napaka-boysit mong gurang ka. Oh, sakay. Sa likod sumakay si tatay at sinenyasan niya si Isang na pumwesto sa harap. Binuksan ko ang stereo at saktong Riders on the Storm ng The Doors ang tumutugtog. Sumabay na rin ang ulan sa pagbagtas namin sa highway sa tabi ng mga palayan at taniman ng pinya. Uy tanda, umusad ka nga. Saka ano na naman ba yan? Lumalaklak ka na naman ng gin, ang baho eh. Abay, bumaba ka kung ayaw mo ng amoy. Saka tong vitamins ko ang nagligtas sa atin. Ikaw nga amoy blade pero pinagtitiisan ko. Ay, masasanay ka rin dyan. Natiis mo yan? Mas kaya ko ng tiisin ngayon. Ikaw na yung nandyan eh. Hoy, kayong dalawa, ayos kayo dyan ah. Ang sikip namin dito sa likod. Pwede kang bumaba. Umpisa na naman ng ingay ng dalawa. Buntong hininga na lang ako gaya ng dati. Si Isang naman, nahuhuli kong pasimple akong sinusulyapan. Napapangiti naman ako tuwing magtatama ang mga tingin namin. May mga galos man ay nakauwi kaming ligtas sa bahay. Ilang linggo rin kaming nagpahinga. Ilang linggong naging tahimik at normal ang lahat. Ngumiti rin sa wakas. Ang ganda kasi ng buwan. Kahit pinapahina ka na ng buwan, Napakalakas mo rin. Bakit kaya? ikaw lang ba ang magaling na manunugis? Saka, sa'yo lang naman ako mahina eh. Oh, nangiti ka na naman. Magkikita pa ba tayo? Ikaw, pinaalis mo nga ako eh. Sinabi ko ba? Pero, pasensya na talaga. Munti kayo mapahamak ni Mang Dado. Akalain mo yon? Matutodas ako, hindi ng aswang, kundi ng isa pang manunugis. Pero naintindihan naman kita. Ako rin nung una, wala akong pakialam sa iba. Makagante, yun lang ang mahalaga. Nung una? Ngayon? Hay, ganyan ka talaga no? May time limit yung pagsasalita mo. Pero kilala na kita. Kasi dapat, kilala kita kung gusto kitang makasama. Yung buwan, ang ganda. Parang mga mata ko? Mas maganda yung mga mata mo. Tipid, pero makinang nangiti ulit ang naitugon ko sa kanya. Pansamantala, may mga magkabukod kaming lakad ni Isang. Pero sa pag-uusap namin sa ilalim ng buwan, may mga naging klaro sa pagitan namin. Isang manipis na halik sa pisngi ang tumuldok sa usapan ng gabing yon. Tumuldok sa usapan, pero tanda yon ng pangako na magkikita ulit kami balang araw. Bumalik si Isang sa baryo nila. Hinanapan ko naman ng lunas ang gutom ko sa laman habang nanunugis pa rin ang aswang. 36 na taon na mula nang mangyari ang kwentong yun. Higit 5 dekada na akong nanunugis ng mga aswang. Pero ngayon, dahil sila na ulit ang isa sa pinakamaimpluwensya dito sa atin, nagmamasid muna ako. Pero ang pananahimik ko, hindi senyales ng pagbitiw sa paghihiganti ko. Mula sa di kalayuan, nakatutok sa kanila ang galit ko. Anumang oras, handa ko itong ibaon sa mga puso nila. Isa akong manunugis ng aswang. Tawagin mang mananagpas, itim na kidlat, o pangil ng araw, kalahating aswang. Tao pa rin ako. Isang anak na ipinaghihigante ang pagluluksa at pangungulila. Pero ngayon, isa na ring asawa at ama. Kaya mas may puso na ang lakas na biyaya sa akin. Dito ko na tinatapos ang kwento ko sa inyo. Iilan lang ang maniniwala sa kwentong ito. Pero sana, namulat ang inyong mga tagapakinig sa kwento ko, Miss Esperanza. Muli, maraming salamat at pagpalain pa ng matagal ang inyong programa.